Tinirato akong parang hayop. Babala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng tema ng sexual na pananakit, pisikal na karahasan at sunog. Inirerekomenda para sa mga manunood na may edad 18 pataas. Kung kayo ay kasalukuyang nakakaranas ng pang-aabuso, humanap ng propesyonal na tulong. Noon, iniisip ko na ang pag-uwi ko sa probinsya ay panibagong simula. Lumaki ako sa Maynila. Kung tatanungin niyo ako noon, sasabihin kong sanay ako sa ingay at ilaw ng lungsod, sa mga busina at sa pagkakabuo ng buhay sa maliit na apartment na aabutin lang ng ilang saod. Nang mamatay ang magulang ko, hindi ko alam kung saan susunod ang paa ko. Sandali akong namalagi sa mga magulang ng tiyahin, pero hindi sapat iyon para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng lola. Kaya umuwi na ako sa bayan namin. Bumalik sa kubo ng Lola Maxima, na palaging may mainit na sombrero ng araw at palanggana ng hugas sa harap ng bahay. Lola Maxima ang dahilan kung bakit tuluyan akong bumalik. Siya ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Siya ang nagpatibay sa mga sugat na iniwan ng mga nangyari. Matanda na siya. May pilat sa magkabilang kamay at ang mga mata niya ay parang may sinasabi kahit tahimik lang ang tingin. Noong una, simpleng buhay lang ang inakala ko. Magkakape sa umaga, mag-aalaga ng aso, magsisindi ng ilaw sa gabi. Ngunit isang buwan matapos akong umuwi, nagbago ang hangin. Noon pa man, kilala na sa baryo ang mag-asawang Macario at Rosenda. May manaki silang bahay sa tuktok ng maliit na kalyeng patungo sa plaza. Puting gate, estatwa sa gilid at bakod na mahigpit. Walang mahirap sa taong may pera, sabi ng mga tao pag napapatingin sa mansyon nila. Walang taong pumipigil kay Macario kapag may kailangan. Siya ang nagtutustos sa pista, siya ang nagpapatayo ng kainan, siya ang nagbibigay ng trabaho sa mga naapektuhan. Madalas akong inayos ni Lola Maxima. Mag-apply ka sa mansyon, Marife. Kailangan nila ng katulong. Hindi naman ako sanay sa ganung uri ng trabaho, pero nagkulong ang loob ko sa pangangailangan. May gamot ang lola na hindi mura, may maliit na utang sa tindahan, at may pamilya akong kailangang alagaan. Noon pa man, nanunuot na ang kaba ng unang nasilayan ko ang gate ng mansyon. Malaki siya. Nakaukit ang pangalan nila sa poste. Nang buksan ang pinto, sumiklab ang amoy ng langis at bagong polish, malinis, magara at malamig. Tinanggap nila ako agad. Si Rosenda, mahinahon ang ngiti, mahinhin ang gamit, nag-abot ng kamay. Si Macario naman, malaki ang katawan at may tiktik ng pang-uumano sa mga mata. Sa umpisa, mabait siya. Madalas siyang magbigay ng maliit na regalo at mag-utos ng magandang pagkain. Tamang tao ka, Marife, sabi niya minsan habang tinatanggal ko ang alikabok sa istante. Kung aasikasuhin mo ako ng mabuti, hindi ka na mababahala. Ang mga sinabing iyon parang pangako ng seguridad. Ngulit, may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya. Hindi siya tumitingin gaya ng ibang amo. Parang sinusukat niya ako. Parang pinapabigat ang hangin sa paligid kapag ako'y dumadaan. Unang gabi na kinausap niya ako ng mas malapit, nagdalang halik sa pisngi bilang bahagi ng isang tradisyonal na pagbati. At ako'y nagulat at napasara. Hindi ko alam kung paano sasabihin ng hindi. Hindi ko rin alam kung sino ang pakikinggan ko. Ano ba yun? Tinanong ng puso ko. Ngunit lumaki ako sa pag-iingat. Sa barangay namin, kapag umuusig ang boss, marami ang nabibingi dahil sa takot. Isang gabi, may nangyari na hindi ko maisip na mangyayari sa akin. Hindi ako maglalarawan ng mga detalyeng maaaring makapanakit o makapanaway. Hindi iyon ang layunin ng kwento ko. Ang sasabihin ko lang, hinila ako at nasaktan ako sa paraang nag-iwan ng bakas sa loob at labas ng katawan ko. Pag-uwi ko sa lola, natulala siya. Anak, bakit parang hindi ka kumakain? Mahina niyang tanong. Tinangka kong magsumbong, pero ang pangalan ni Macario ay nagyayakap sa buong baryo. May mga kamag-anak siyang nasa kapulisan, may mga tao siyang pinagbayad. Sinabi ko, Lola, hindi ako makapagsalita. Natatakot ako.
at nakita ko ang paglukob ng takot sa mga mata ni Lola Maxima. Hindi dahil hindi siya naniniwala, kundi dahil alam niya ang kapangyarihan ng pera. Sa mga unang linggo, natuto akong mag-akad ng tahimik sa mansyon. Natuto akong magbihis ng hindi nakakakuha ng pansin. Natuto akong ngumiti ng may pagod. Lumaki ang mga utos. Huwag kang lalabas nung wala akong utos. Huwag kang magsalita ng ganon sa mga panauhin. Tuwing may darating, siguraduhin mong handa ang hapag. Si Felipe, ang lalaki na madalas kasama ni Macario, ay palaging nakabantay sa bakuran. Siya ang parang mga kamay ni Macario sa labas, kumukuha ng pambili, kumakalas ng sasakyan, kumakarga ng mga kahon. Halos hindi niya ako tinatawanan. Mga tingin niya ay parang busilak na bato na nagmamasid. Kapag may mga pagdiriwang sa baryo, si Macario ang nangunguna. Nagpapakita siya ng malalaking sako ng bigas, nagpapambili ng perya at nag-iwan ng mga pamaypay at upuang maluwag sa plaza. Maraming tao ang nagpapasalamat sa kanya at kapag may nasagasaan o nagkasakit, siya ang unang tinatawagan dahil sa pera. Walang mahirap sa taong may pera. Paulit-ulit kong dinadama ang linyang iyon sa aking isip habang nanunood sa harap ng mansyon. Ang linyang iyon ang parang upuan na lagi niyang dinudurong sa akin. Tuwing nagreklamo ako, may sinasambit akong katigasan ng dibdib. Hindi dahil wala akong boses, kundi dahil binalot ito ng takot. Noong nakarating ang isang libre market sa plaza, nakita ko si Crispin, ang lalaki na madalas naghahatid ng mga paninda sa kanto. May maliit na motorsiklo at magipit ng ngiti. Noon pa kami nagkakakilala, madalas siyang magpatawa at magbigay ng chismis tungkol sa buhay sa Maynila. Siya ay may pagkamasunurin at kahit papaano, natagpuan ko sa kanya ang isang bagay na tila nakagawa ng kaunting liwanag sa madilim na mundo ko. Ayaw mo bang magpahinga minsan? Tanong niya habang iniinom namin ang malamig na sarsi sa labas ng karinderya. Ngunit hindi pa ako handa magtiwala ng lubos, hindi habang ang mga mata ni Macario ay parang palaging nakabantay sa aking likod. Alam ko na si Crispin ay hindi malakas, ngunit siya'y may puso at doon ako kumapit. Noon, may sumulpot na pangyayari na nagpasidhi ng takot ko. Isang gabi, may pumara sa bahay ni Lola, 3 lalaki na hindi kilala. Nabigla kami, sinalubong ng Lola ang mga ito ng magpipilit. Ang isa sa kanila ay may matinis na boses at sinabing naghahanap sila ng katulong na nawawala. Ang sinasabing iyon ay sapat na para palakasin ang malakalansing boses sa ulo ni Macario. Pagkatapos ng gabing iyon, tila nag-ikot ang mundo namin sa mga pagbabanta. May mga tawag sa telepono na hindi pinapansin. May mga sulat na naiiwan sa pinto na puno ng bantang hindi naiintindihan. Huwag kang lalabas ng mag-isa, payo ng Lola. Gulit ang Lola rin ay nag-aalangan dahil sa mga mata ng kapitbahay. Ang uri ng mga mata na hindi na tumitingin sa Lola dahil sa pag-aalala sa sarili nilang sako ng bigas. Hindi naman natin sila mapapalayas, sabi ng isa sa mga kapitbahay. Noong una kong inisip na kaya kong tiisin hanggang sa makakuha ng pera at makaahon, ngunit hindi ganoon kadali. Dumaan kami sa panahon ng napakainit na usok ng sigarilyo sa loob ng mansyon, sa mga maliliit na paglayo kapag may bisita, sa mga gabi na nagigising ako sa panaginip dahil sa kamay na kumakapit. 5, 10, tila walang katapusan ng oras na iyon. Nangyari ang sandaling binubulungan ng katahimikan ng gabi. Si Macario ay nakatapak na sa gilid ng kama ko at ang paligid ay puno ng malambot na pag-iyak na hindi ko gustong ilabas. Hinila ako at nag-iwan ng bakas na hindi madaling punasan. Pagkatapos, nag-umapaw ang guilt sa akin. Bakit ako naroon? Malayong tanong iyon. May mga sagot na hindi madaling bilhin. Sinubukan kong magsumbong sa barangay. Isang babae, matapang, malakas ang loob, siguro ay nagbunsod ng pag-asa sa akin. Dinulot ko ang salita sa hangin, sinabing may nangyari. Ngunit ang salita ko ay tila nagpamaingay lamang sa hangin. Si Macario ay may koneksyon, may pinsan na sa kapulisan, may mga kaibigan sa konseho. Ang mga mata sa barangay ay nag-iba. Ang mga dating kapitbahay ko ay nagkunwaring wala silang narinig. Hindi na natin dapat guluhin ang kampanya ni Kuya Mac, sabi ng isang sinaunang kapitbahay. Lahat kami ay naglilihim sa pinakamatinding bahagi. Ang bawat isa ay may takot na pag-iimbot sa sarili. Minsan, ang takot sa pagkawala ng trabaho o tulong pinansyal ay mas malakas pa kaysa sa karapatan ng isang tao sa kanyang katawan. Habang lumilipas ang mga buwan, sumisikip ang mundo ko. Ang Lola Maxima ay nagtitiis ng higit pa para lang may gamot. Sa isang pag-ikot ng swerte,
Nagkaroon kami ng maliit na tigil sa mga bayarin dahil sa pera ni Macario na ipinahatid sa baryo, mga donasyon na may paunang kondisyon. Hindi ako makapaniwala na ang iisang tao lang ang makakapagsasaayos ng gulo ng buhay namin. At ganun talaga, nanalong muli ang kanyang impluensya. Walang mahirap sa taong may pera, paulit-ulit kong binubulong sa sarili na parang dasal. Nung una, naiisip kong itatago ko ang nangyari at magtatrabaho na lang. Pero may mga gabi na hindi ko na kayang tiisin ang bigat. Isang araw, nasaksihan ko ang isang maliit na eksena na nagbukas ng bagong katanungan. Napadaan si Rosenda sa kusina at nakitang may mga aping nakaayos na parang regalo. Tinanong niya kung sino ang nag-aayos. Si Marife po, bungad ng isa sa mga tauhan. Umusok ang pagkakabigla sa mukha ni Rosenda. Hindi siya agad nag-anyong galit. Ang ngiti niya ay nanatiling matatag at may kalungkutan na umiiral sa kanyang mga mata. Mabuti, sabi niya, walang pagtaas ng tinig. Ngunit ang tinig niya ay parang kastilyo, matibay, malamig. May mga pagkakataon na nakita ko siyang tumitingin sa akin na may pag-aalinlangan. Tila may tanong sa ilalim ng kanyang pag-uugali. Ano nga ba ang nangyayari sa loob ng bahay nito? Noong mga sandaling iyon, sinubukan kong ilapit ang sarili ko kay Rosenda sa paraang tahimik. Umulan kami ng kaunting usapan tungkol sa mga damit, mga pinggan at tungkol sa mga tradisyon sa bahay. Ilang beses siyang nagpakita ng malalambot na pagkilos. Nagbigay ng tsinelas, nag-order ng sopas kapag ako'y nagkasakit. Ngunit hindi niya ako inalalayan ng lubusan. May isang gabi na nakarinig ako ng pag-iyak mula sa loob ng kwartong kanilang tinutuluyan. Hindi ako pumasok, hindi pa ako handa. Pero noon ko napansin ang kalungkutan sa mga pader. Alam kong may bagay na hindi tama, ngunit hindi pa rin ako makapagsalita ng malinaw. Sa isang banda, nagtataka ako kung ano ang iniisip ni Rosenda. Marahil siya rin ay biktima ng isang sistema ng kasakasalanan na hindi namin makita. Ang takot, hindi lang para sa akin, ay unti-unting lumaganap sa paligid namin. May mga gabi na tinatawag ng lola ko si Mang Tiburcio, ang matandang kapitbahay, na kilala sa pagmamay-ari ng maliit na palayan. Siya ang laging may dalang solusyon sa simpleng problema. Mag-iingat ka, ang sabi niya sa akin, huwag magpamalas. Ngunit may isang gabi na nagbago ang lahat. Isang sasakyan ang dumating na walang ilaw sa gitna ng gabi at narinig namin ang sunog na tila nagsimula sa dulo ng lupa. Nagising kami sa amoy ng nasusunog, mga kumot, kahon at ang mga lumang kaldero na gawa sa abog at apoy. Napatigil kami ng lola habang sumisigaw siya. Sunog! Sunog! Hinila namin ang mga gamit na maabot, ngunit hindi lahat ay iniligtas. Ang apoy ay kumalat ng mabilis. May ibang taong naglalakad na tila natatawa sa diwa. Sa batok ng gabi, si Macario ay may ngiting hindi maunawaan at marami ang nagmumungkahi na maaring insidente lamang iyon, isang aksidente. Ngunit sa likod ng mga hinala, may naririnig akong bulong mula sa mga tao. Baka iyon ang paalala. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga iyon noon. Ang lola ko ay hindi makabangon. Parang nalalaos siya sa pag-aalala na hindi man lang malinaw ang mga dahilan ng sunog. Napilitan kaming tumigil sa paggamit ng kusina ng ilang araw dahil sa usok at abo. Noong kinabukasan, habang pinapahid namin ng basang tela ang mga kuko ng mga kahon at pinipiling lilimarin ang mga natitirang damit, may dumaan na lalaki, si Felipe, na hindi alam kung saan nanggaling. Tila siya ang bumubuo ng mga hakbang ni Macario sa harap ng mga hindi maiiwasan. Nagkataon lang, ang sabi niya, at parang may tinatago sa mga salita. Tinanong ko siya kung may nakakita kung sino ang nagsimula ng apoy. Wala, sagot niya na may pag-aalinlangan. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagsagot niya. Parang sinusukat niya rin ang mundo sa pagitan ng totoo at hindi. Hindi ko sinisi sa kanya ang anumang bagay noon. Pagkatapos ng araw na iyon, kakaunti na lang ang nagtangkang tumulong sa amin. Ang takot ay parang nakadikit sa balat ng bawat isa. Habang umiigting ang gabi at araw sa mansyon, unti-unti ring lumitaw ang mga alinggawang tungkol sa kulam at mga ritual na sinasabing ginagawa sa dilim. May mga taong nag-uusap sa likod ng palengke. Nagmumungkahi na may mga paraan ang babae para ipahamak ang isang lalaki. Tinawag nila siyang aswang. May nagsabi sa akin minsan, mga labi lamang ang umiling.
Tiningnan ko ang mga mata ng nagsasalita. May halo ng takot at pagkakampi. Sinasabi nila na kinulam si Macario dahil sa mga ginawa niya. Dagdag niya. Sa puntong iyon, alam kong nagsimula ng mag-ikot ang kwento sa ilalim ng kwentong totoong nangyayari. Ngunit hindi pa rin ako sigurado kung paano papasok ang paniniwala sa kulam sa buhay namin. Ako'y nabahala. Alam kong marami pa akong iiwan. Alam ko rin na hindi ako pwedeng mag-isa. May pagkakataon na nagplano akong tumakas. Inipon ko ang kaunting pera mula sa sahod at nagtago ng damit sa ilalim ng lumang tabla ng sala. 3 beses na akong nagplano na umalis ng gabi. 3 beses na rin akong muntig na mahuli. Sa isang pagkakataon, nakasalubong ko si Crispin sa kalsada at agad niyang inalok ang tulong niya. Kung kailangan mo ng taxi o lugar na pansamantala, sabihin mo lang. Sabi niya na may pag-aalala sa tinig. Naglalakad kami ng maliit na distansya at nagkausap ng palihim. Napansin kong tuwing binabanggit niya ang pangalan ko sa harap ng ibang tao ay parang sinusubukan niyang protektahan ako sa paraang hindi umaakit ng atensyon. Ngunit ang mga gabing iyon ay puno ng pag-igting. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga nilalabing palaman sa kusina, narinig ko ang malakas na pag-usog ng boses sa loob ng sala. Si Macario at ang isang kaibigan na tila may mahahalagang usapan. Dumarating daw ang oras na kailangan nilang panagutin ang sinuman na maglalantad ng kanilang mga lihim. Ang boses niya ay mababa at mabagsik, parang palaso. Hindi natin papayagan na may magtangkang sirain ng pangalan natin, sabi niya. Mula sa kusina, maririnig ko ang sigaw ng ideya ng kapangyarihan na may mga taong may karapatang magtuligsa at may mga maaaring silipin. Doon, napagpasyahan ko na hindi sapat ang pag-iyak na lang. May lumilipas na mga linya sa akin. May hatol na hindi ko inaasahan. Hindi ako papayag na takutin habang buhay. Ngunit ang pagharap sa takot ay hindi agad madaling gawain. Hindi abad ang iyong kalaban ay may mga taong handang tumulong sa kanya mula sa mga opisina ng kapangyarihan. Ang alam ko lang noon ay kailangan kong kumuha ng isang hakbang, kahit maliit, kahit tila walang kwenta. Isang gabi, nagpunta ako sa likod ng kubo ni Mang Tiburcio. Dito madalas nagtatago ang mga usapan. Dito rin madalas itinatago ang mga sinulid na mga tao. Maripe, tawag niya, lumapit ka. Pinagkatiwala niya ako ng isang supot mang bigas at isang maliit na lampara. Hindi kita pababayaan, sabi niya. Ang maliliit na bagay na iyon, ang lampara, ang bigas, ang pag-iyak ng isang matandang tao, ay nagbigay ng kakaibang tapang sa akin. Hindi dahil sikat ang pagiging bayani, kundi dahil may mga taong handang tumuwid ng balikat at sabihing, narito ako. Sa mga oras na hindi ko alam kung paano haharapin ang susunod na araw, pinag-iisipan ko ang mga pag-alis. Ngulit sa kaibuturan ng gabi, may mas malalalim na problema. Hindi lang pisikal ang seguridad na kailangan nating ayusin. May mga tanong tungkol sa kung paano magpapasya ang bayan. Sino ang magsusumbong? Sino ang makikinig? Kung tatawag tayo ng kapulisan, sino ang magsasalita para sa amin na hindi tayo mapapahiya? Ang mga tanong na iyan ay bumalot sa akin ng masikip. Loong lumipas ang isang linggo, nagkaroon ng pagkakataon na nakita ko si Rosenda nang mag-isa sa hardin. Siya ay nakayuko. Hawak ang isang maliit na manika na may sinulid sa leeg. Hindi ko maipaliwanag ang tibok ng dibdib ko nang makita iyon. Lumapit ako nang hindi halata. Ano ang ginagawa mo? Mahina akong sabi. Tumingin siya at ang mga mata niya ay parang naglalaman ng isang trahedya na hindi niya masabi. May mga bagay na hindi basta-basta binabato sa hangin, Maripe. Sagot niya. May mga sugat na hindi mo nakikita. Hindi niya direktang sinabi ang anumang nakalalaman sa akin. Hindi niya kailangan. Ngulit ang pagkakaroon ng manika, ang sinulid, ay mga bagay na tila may koboy na kahulugan. Nag-uugnay sa kwentong kulam na tumatak sa labi ng mga tao. Ang gabing iyon, umuwi ako na may mabigat na puso. Ang isang simpleng manika ay nagbigay hugis sa hindi pa nababasang katotohanan. May mga tao sa amin na naniniwala sa mga ritual, sa kapangyarihan ng pananampalataya, at sa paghihiganti bilang paraan ng pagwawasto.
Ngunit naririto rin ang isa pang bagay. May mga taong nawalan na ng pag-asa sa sistemang makatarungan. At kapag ganun ang sitwasyon, ang iba ay maghahanap ng iba pang paraan. Kahit anong anyo pa ito. Sa loob ng mansyon, nagiging mas tensyonato ang mga araw. Si Macario ay mas nagiging malupit sa mga utos, mas marahas sa mga salita. Si Felipe ay parang laging nasa gilid, parang naghihintay ng utos na magpapatibay o magpapahina sa akin. Madalas kong marinig ang mga latigang salita na hindi ko na inaalala. Ang aking mundo ay umiikot mula sa pagluluto, paglalaba at pag-aalaga, patungo sa pag-iisip kung paano ko itatago ang sarili laban sa isang taong may nasabing kapangyarihan. At dito ko naisip ang isang posibilidad. Hindi ko kailangang mag-isa. Hindi ko kailangang magtiis ng walang sinumang nakasama. May mga tao, hindi marami, ngunit may mga tao na nagpakita ng maliit na kabutihan. Si Crispin, si Mang Tiburcio, ang lola ko, at mga kapitbahay na lihim nagmamalasakit. Ang pag-asa ay maliliit at tila walang ganong bigat, pero sapat iyon upang magpanatag ng dibdib ko ng kaunti. Ngunit hindi pa tapos ang unos. May mga pinto pa ring nakalak, mga boses na hindi marunong magsalita sa harap ng impluensya, at mga gabi na puno ng ingay kung saan ang hangin ay nagdadala ng maliliit na banta. Habang pinapawi ko ang abo sa balbal ng mga damit namin at habang tinatakal ang pagod ng lola sa upuan, napagpasya ko na kailangan ko ng isang plano. Hindi planong kumalaban ng dahas, kundi para sa kaligtasan namin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin, ngunit alam ko ang isang bagay, hindi ako papayag na takutin habang buhay. Doon nagtakos ang isang yugto ng gabi. May nalalaman akong hindi ko dapat baliwalain at may nalalamang takot na kailangang sundan ng tapang. Ang mundo sa paligid ko ay parang nakahanda sa isang pagputok at ang bawat maliit na paghikbi ng lola ko ay parang pagtapon ng liwanag sa dilim. Hindi ko alam kung anong susunod, ngunit alam kong hindi ako magpapatalo ng walang laban. Kahit maliit pa ang lakas ko, may dahilan akong magsalita at kumilos. May isang bagay muna. Kung naririto kayo at nakakaranas ng pang-aabuso ngayon, hindi kayo nag-iisa. Humanap ng profesional na tulong. May mga taong handang makinig at tumulong. Kung kaya ninyong manatili, samahan niyo ako sa buong kwento. Minsan ang plano ay hindi kasing ganda ng salita. Nagplano ako ng maraming beses na makaalis. Iniipon ng kaunting pera, itinatago ang damit, pinag-aaralan kung kailan tahimik ang bakuran. Ngunit ang takot na nauugat sa kanilang pangalan at impluensya ay parang aninong sumusunod sa bawat hakbang ko. Sinubukan kong maghintay ng tamang oras, sinubukan kong mag-ipon ng lakas, at sa isang gabi na inakala kong tahimik na tahimik, may nagbago. Noong gabi ng kanilang piyesta, maingay ang kalsada ng kantang tinutugtog ng banda at ng halakhakan ng mga kapitbahay. Mabilis ang tibok ng puso ko habang naglilinis ako ng pinggan sa likod ng bahay. May mga ilaw, may singilit sa labi ng ibang tao dahil si Macario ang nagbigay ng malaking donasyon para sa pagdiriwang. Sa gabi ring iyon, nagkaroon kami ng pagkakaabala. Dumating si Crispin na may daladalang maliit na supot ng kape at sinabing, "Pasensya na, baka kailangan mo rin ng kaunting tulong." Hindi ko sinabing oo agad. Ang kaba ko ay parang ligaw na ibon sa dibdib. Ngunit habang tinatago niya ang supot sa likod ng mga paso, napansin ko ang kasigasigahan sa kanyang mga mata. "May plano ka?" bulong niya. Umiling ako. Lumipas ang ilang araw at natuklasan kong may ibang usapan na umiikot. Isang grupo ng lalaki ang nag-uusap tungkol sa pag-aayos ng isang problema. Hindi nila tinukoy ang pangalan ni Macario, ngunit alam kong sila ang tumutukoy. Sa baryo, ang mga salita ay nagkakaroon ng iba-ibang hugis. Ang totoo ay nagiging balita, at ang balita ay nagiging kasabihan. May isang tao na sumabi sa akin, halos bulong na lang, "Maripe, ingat. May mga taong matatalinong magbasa ng oras." Hindi ko alam kung ang payo niya ay pagmamakaawa o pag-aatubili, ngunit malinaw, hindi ako dapat mag-isa. Nagtatag kami ng maliit na plano.
Si Crispin ang magmamasid sa labas sa gabi gamit ang maliit niyang motorsiklo. Si Mang Tiburcio ang magbibigay ng kanlungan kung kailangan. At si Felipe, hindi ko pa sure kung saan ang panig niya, ay nagpakita ng kakaibang pagkabahala na minsan ay nagiging suporta. Hindi ito perpekto. Hindi ito ang klaseng plano na mababasa ninyo sa pelikula. Pero ito raw ang mabababa at posible. Isang gabi, naglakas loob ako. Naglakad ako ng tahimik, dala ang maliit na supot ng damit na itinago ko sa ilalim ng tabla ng sala. Doon sa madilim na tabi ng kalsada, nakita ko si Crispin na nakaabang sa likod ng tindahan. "Huwag kang magmadali," sabi niya, at may pag-aalinlangan pa rin sa nasa likod si Mang Tiburcio. Doon ko naramdaman ang kakaibang pag-ikting, parang nakatira ang pag-aasa sa isang maliit na lampara, nag-aalab sa hangin. Tumakbo kami papunta sa pinagpasyahang kanlungan. Si Mang Tiburcio, na tila laging may maraming kwento sa hulihan ng kanyang bibig, ay tumanggap sa amin ng walang tanong. "Kung kailangan niyo ng tulong, narito lang," wika niya. Sa loob ng kubo, may tahimik na usapan. Paano namin ipapaliwanag ang pagkawala? Ano ang gagawin kung tatawag ang kapulisan? Paano namin ilalayo ang duda sa mukha ng lolo ko? Ang bawat tanong ay mabigat, pero ang bawat sagot ay maliit at puno ng pag-asa. Hindi dapat takutin ang tao habang buhay, sabi ko nang hindi sinasadya. Tumango si Mang Tiburcio. May takot man, may tapang rin. Ngunit ang takot ay hindi basta-basta lumalayay. Sunusundan niya kami. Ilang araw lang, nagkaroon ng galaw ang kampanya ng mansyon. May mga taong nagkukwento na may nawawalang katulong. May mga mensaheng iniwan sa pintuan at may mga malisyosong bulong-bulungan na dumarating sa gabi. Nagsilabasan ang kampanya, hindi ng suporta para sa akin, kundi ng panlinlang para patuloy na iligpit ang pangalan ng may-ari. "Huwag niyong kuluin ang kapayapaan," sabi nila sa radyo ng baryo. Ang kapayapaan na iyon ay ang kapayapaan ng mayayaman. Habang nagtatago kami, may nangyari na hindi namin inaasahan. May nag-ambag ng impormasyon mula sa loob. Isang gabi, dumating si Rosenda sa kupo ni Mang Tiburcio. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumanggi. Umupo siya sa sala, hinawakan ng manikang sinulid na laging nasa bulsa niya. "Alam ko ang sakit ninyo," mahina niyang sinabi. Hindi ko matanto kung bakit siya naroroon. Lumapit ako, may pag-aalinlangan sa bawat hakbang. "Bakit ka nandito?" tanong ko, na para bang sinisiyasat ko ang isang anino. Tumanggo siya lang. "Hindi na ako makatingin sa salamin ng hindi napapaisip," sagot niya. Ipinagsalaysay ni Rosenda ang isang kwento na parang nakasiksik sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagpapaubayan niya sa mga regalo at panahon, ang pagkamkam ng kanyang dangal ng isang taong kilala bilang asawa niya, ang mga bulong na hindi niya inaipapahayag sa sino mang dati. Hindi niya ginamit ang eksaktong salita na, "Hindi ko pinatawad," ngunit nabasa ko yon sa bawat pagbibigay-urgay ng kanyang mga mata. "Hindi namin pinagtibay ang ganito," sabi niya, "pero may mga hangganan ng puso ko." Hindi niya sinabing, "Ikinulong ko siya." Hindi rin niya sinabing humingi siya ng hustisya mula sa batas. Ang sabi niya ay mas mabigat. May mga bagay na kailangang itama kahit hindi ito karaniwan. Sa gabing iyon, nagkaroon ako ng bagong liwanag. May ibang anyo ng tapang, hindi lamang ang tumakas, kundi ang harapin kahit papano. Nag-usap kami ng gumawa ng paraan para maiparating ang totoo sa mga awtoridad at sa mga taong hindi lang pinapakinggan ang putok ng pera. Nag-ayos si Crispin ng ilang larawan na ipinapakita ang mga marka sa katawan ko. Hindi detalyado, hindi sensasyonal, kundi ebidensyang makikita ng isang pulis na gustong magtanong. Nag-file kami ng tahimik na reklamo sa barangay kasama si Mang Tiburcio bilang saksi. Hindi kami naging malakas agad. Ang prosesong iyon ay parang isang maliliit na punla na pinipilit itanim sa bato. Ngunit sa pagitan ng haming maliit na paghahanda at pag-asa, may isa pang bagay na lumitaw. Ang baryo ay nagsimulang mag-usap. May mga taong hindi na kayang itago ang kanilang pagkamuhi. Ang tindera sa palengke na minsang binigyan ng trabahong pangpansinin. Ang mga ina na alalang pinakawala ng anak sa kabila ng pangako ng trabaho. Ang mga matandang babae na nakakita ng pagbabago sa tingin ni Macario. Unang-una sa kanila, si Lola Maxima, na kahit payat at may pilat ang kamay, ay tumindig ng may kakaibang tapang sa gitna ng aming mga kapitbahay. "Hindi kami tanga," sabi niya sa isang pulong ng kapitbahay. "Kung may mali, sasabihin namin." Ang pag-usbong ng tinig ng baryo ay hindi agad nagbago ng mundo. Ngunit may dalawang bagay na dapat tandaan.
Ang mga maliliit na bagay ay nakakaipon ng lakas at ang tunay na pag-asa ay dumarating sa pag-asa ng iba. Nagkita-kita kami ng ilang kababayan sa ilalim ng isang puno, nagkwentuhan, nagplano at nakita ko kung paano unti-unting nagbago ang timpla ng takot. Hindi na lamang kami mga biktima, kami rin ang mga tagapagsalita ng isang dahilan. Sa kabilang banda, may pagkilos na hindi namin inakala. Isang umaga, binulungan ako ni Mang Tiburcio na umuwi ako dahil may nangyayari sa mansyon. Nagkakaroon ng kaguluhan, sabi niya. Nang makarating kami, may maliliit na pulutong na nagkakakulitan sa harap ng bakod. May mga buntong hininga at hawak na mga sako ng bigas na tila ipinaabot ng isang kamay at bumalik sa isa. "Bakit nandito kayo?" tanong ko sa ilan. May isang matandang babae ang lumapit at nag-ungusap sa akin. "May mga palahaw at tinig na madaling magsabi," sabi niya. "May mga kumakausap na parang may ibang mundo." Hindi ko agad naintindihan, ngulit alam kong ang baryo ay nagsisimula ng maglabas ng damdamin. Umigting ang tensyon. Pagdating ng tanghali, isang tahimik na alingawngaw ang kumalat. Sinabing tinawag nila siyang aswang. Ang pangungusap na iyon ay umalingawngaw sa hangin na parang palaso. Hindi ko sinisingil ang sinumang nagbabato ng salita. Alam kong ang pagbigkas ng aswang ay hindi basta-basta. Ito ay label na may kasamang galit, takot at pagnanasang makabawi. Sa aming dulo, ang mga tao ay may kahihinatnan. Kapag ang isang pangalan ay naugnay sa pagkasira ng dangal, naglalakad ang mga tao sa harap ng hukom ng kanilang sariling paghatol. Ngunit, isang bagay ang malinaw. Ang label na iyon ay hindi ebidensya ng supernatural. Ito ay sigaw ng galit ng isang komunidad na naniniwala na may paraan, kahit paniniwala, para matigil ang isang taong mapang-abuso. Sa isang sandali, may pagkakaiba. May nagsasabi na ang aswang ay sinasabing tinawag para sa isang tao na gumamit ng kapangyarihan sa di makatarungang paraan, ngulit may iba ring nagsasabi na ito ay simpleng pag-label sa isang taong gumawa ng mali. Dito ko nakita ang panganib ng salita. Maaari nitong sirain hindi lang ang taong inaakusahan, kundi pati ang mga taong wala ng kakayahan ipagtanggol ang kanilang sarili. Habang nagkakagulo ang baryo, may naganap na pangyayari na parang hinarap sa pelikula. Isang gabi, may sumabog na away sa loob ng mansyon, mga sigaw, kalat ng plato at isang tila malakas na alingawngaw na sigaw ng sakit. Hindi ako pumasok, ngunit ang mga kapitbahay ay nagsasabi na may naririnig silang iba't ibang tunog, tulad ng pag-unat ng sinulid at ang pagkalupok ng isang bagay. Ang susunod na araw, may natagpo ang mga marka sa katawan ni Macario, hindi detalyado, ngulit sapat para magdulot ng usapan. Ilang araw pagkatapos noon, dumating ang bago kong pagkatakot. Nakita ko ang mga sinulid at maliit na palamuti sa harap ng gate ng mansyon. Manika na may itim na sinulid na parang binalot ang mga ito. Ang simbolo ng kulam ay nangumulit sa paligid. Hindi ko inimbento ang mga bagay na iyon. Hindi ko rin kailanmang naniwala na ang mga sinulid ay may kakayahang magpabago ng lungkot o magbago ng puso. Ngulit may mga tao sa baryo na naniniwala. At kapag ang paniniwala ng isang komunidad ay napuspos ng galit at pangamba, ang mga bagay na dati naming inisip na kababalaghan ay nagiging totoo para sa kanila. Ang moral na tanong ay hindi na lamang kung sino ang may sala, kundi kung paano haharapin ang sala na iyon. Sa puntong iyon, pumapasok si Rosenda sa isang mapait na desisyon. Hindi siya nagpadala ng liham sa pulis o nag-file ng formal na reklamo. Hindi siya napagtanto na iyon ang landas na kanyang tatahakin. Pumili siya ng ritual na lumalabas sa mga lumang alamat ng aming munting bayan. Nakita ko siya minsan sa madilim na bakuran habang may hawak na maliit maambila at ang manika na may sinulid. Hindi ako pumasok, ngunit narinig ko ang bulong niya, malalim at may hawig ng pagnanasa. Kung ang batas ay hindi makinig, may ibang paraan ang puso. Ang sabi niya na waring binigkas sa hangin. Ang ritual mismo ay hindi ko ilalahad ng detalyadong paraan. Hindi dahil sa pag-iingat lamang, kundi dahil hindi iyon ang sentro. Ang sentro ay ang desisyon ni Rosenda. May taong natpasya na gumamit ng sinaunang paniniwala, hindi para magdala ng kapangyarihan, kundi para maglabas ng galit
at magbigay ng balanse sa isang sitwasyong tila walang hustisya. Maraming tao sa baryo ang tumulong sa kanya nang hindi lubos na alam ang kahihinatnan. May mga nagsabi na kaya't ito ang tamang gawin. May iba naman na may pag-aalinlangan. Ngulit sa gitna ng lahat ng iyon, ang mga susunod na araw ay puno ng kakaibang pangyayari. Nag-umpisa ang mga kakaibang sakit kay Macario. Hindi ko malalarawan ang mga ito ng detalyado. Hindi iyon layunin ng kwento. Subalit may mga araw na siya'y nag-aalab ng parang nasusunog mula sa loob. May mga luha sa mga mata niya habang hawak ang dibdib. May mga sinulid na parang lumilitaw sa loob ng kanyang damit. Ang mga taong dati niyang pinaglilingkuran ay nagtataka. Ang mga kaibigan niya ay nagtatago. Sa isang gabi, nabalita na siya'y nasusunog mula sa loob. Parang may apoy na umulan sa loob ng kanyang katawan. Ang kwento ng ilan ay nagsasabing ito ay bunga ng kulam. Ang kwento ng iba ay nagsasabing ito ay isang sakit na hindi pa natutukoy. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang pulis ay nagsimulang kumilos. Hindi ko sinasabing ang pulis ay agad na kumilos dahil sa ritual. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang masidhing paninindigan ng baryo, ang paglapit ni Rosenda, at ang pagkakaroon ng sapat na ebidensya mula sa amin. Lahat sila ay nagtulak sa mga awtoridad na magtanong at gumawa ng aksyon. Dumating ang mga opisyal ng pulisya. Dinala nila ang mga kuha ng litrato at in-interview ang mga saksi. Si Felipe ay nagpakita ng pagbabago na hindi ko inaasahan. Nilantad niya ang kanyang sarili at pinili na tumestigo laban sa ilang kasama. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Hindi dahil ito ay isang tagumpay, kundi dahil ito ay isang hakbang sa gabi ng aming pag-asa. Nagkaroon ng operasyon. Ilang tauhan ni Macario ang inaresto dahil sa pag-aresto sa mga lumilitaw na kaso ng pananakot at iba pang krimen. Hindi lahat ng mali sa mansyon ay naibunyag. May natira pang mga pag-aalinlangan. Ngunit may isang pangyayari na nagpatindi sa kwento. Pagkamatay ni Macario, Siya ay natagpuang patay sa loob ng kanyang kwarko. Walang bakas ng labis na pampatay na pamamaraan, ngunit ang mga teknikong medikal ay nag-ulak na may kakaibang pinsala na nagbigay ng dahilan ng pagkamatay. Ang ilan ay nagsabing kulam at ang iba nagsabing sakit. Sa aming kwento, ang mahalaga ay ang resulta. Ang tao na matagal na ginamit ang pera para panghimasukan ang buhay ng iba ay wala na. Doon, ang baryo ay nagkaroon ng split. May mga nagdiwang, mga biktima na noon ay tahimik lamang ay naglalantad ng kanilang kwento, at may mga nagpaluha at nagmamasid na nagtataka kung ano ang tamang hatol. May nagbigay ng mansyon na tila nasunog na rin sa dami ng usap-usapan. May mga gamit na tinangay ng mga kapitbahay. May mga palatandaan ng dugo sa sahig na noon ay sinabing palitaw ng katarungan. Ngunit ang aking puso ay hindi nagdiwang ng malaki. Hindi ako nagkaroon ng saya tulad ng inaasahan ng iba. Ang pagkamatay ay hindi katapat ng hustisya. Ang pagkamatay ay may sariling bigat. Ito ay may tanong, may pagkatakot, at may bakas na hindi madaling burahin. Habang nangyayari ang lahat, nagpapakita ang mga awtoridad ng seryosong pag-imbestiga. May mga testigo, may mga papeles, at may ilang dokumento na humahantong sa pag-aresto ng ilang tauhan ni Macario. Hindi perpekto ang sistema, hindi rin ito ganap na patas, pero may hakbang. At sa isang panahon, isang hukuman ang nagtanong at ang unang pagdinig ay nagkaroon ng mga pahayag na nagpatibay sa aming katapangan. Si Felipe, na dating tahimik at nag-aalinlangan, ay tumayo bilang saksi at nagsabi ng mga bagay na napakahirap sabihin tungkol sa mga utos, tungkol sa pagbabanta, tungkol sa takot na pumaloob sa mansyon. Nasa eksenang iyon, nakita ko ang lakas na dulot ng isang taong kumilos para sa kabutihan. Sa kabila ng hustisya na unti-unti nang lumilitaw, may panibagong pagsubok, ang aking katawan. Hindi ko inaasahan ang pagbubuntis. Natuklasan ko ito nang hindi sinasadya, isang salita sa pisina ng health center, isang simpleng pagsusuri na nagbunsod ng maraming damdamin. Ang una kong naramdaman ay takot. Takot pa rin sa mukha ni Macario na naiwan sa alaala, takot sa reaksyon ng iba, at takot sa kung sino ang tatawagin kong ama ng buhay na iyon. Ngunit sa pagdaan ng oras, may pag-ikot ng damdamin, may ambivalence,
may pagdadalamhati at may maliit na liwanag ng posibilidad. Hindi ko agad sinabing sino ang ama sa publiko. Ito'y isang pribadong bagay na dahan-dahan kong pinoproseso. Si Crispin na matagal nang nandyan sa tabi ay hindi nasindak. Hindi siya isang bayani sa anumang liwanag ng pelikula, hindi rin siya perpekto. Ngunit sa araw-araw na tawag at pagbisita, sa pagdala ng pagkain at sa pag-upo sa bangko sa labas ng kubo namin habang nag-iintay kami ng resulta ng hearing, siya ay naging matatag. Hinawakan niya ang kamay ko isang beses nang walang salita at doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan, pag-asa. Kung kailangan mo ng suporta, nandito lang ako, sabi niya, na hindi nangangailangan ng paglalarawan. Hindi ko agad pinangalanan ang aming magiging relasyon, ngulit alam kong may pagkakaiba sa pagkasa at pagtakbo. Sa pagdaan ng mga buwan, unti-unti ring umusbong ang prosesong emosyonal. May mga araw na ako'y nababalisa, may oras na ako'y umiiyak ng tahimik, at may mga sandali na ako'y tumatawa kasama si Crispin sa gitna ng aming munting kusina. Nag-usap kami tungkol sa pangalan ng bata, tungkol sa kung paano kami magtatrabaho, at tungkol sa kung paano namin haharapin ang mata ng bayan. Hindi perpekto ang aming plano. Marahil hindi pa rin ito sapat, ngunit ito ay amin. May isang bahay, may suporta ng Lola Maxima, at may mga kaibigan na patuloy na tumutulong. Ang hukuman ay may isa pang yugto. Pagdinig ang pagdinig, testimonya ang testimonya. May bahagi na masakit, ang pagbubukas ng sugat, pagbalik sa mga alaala. Ngunit may bahagi ring nagtagumpay. Ilang mga tauhan ni Macario ang nahatulan sa mga kasong paglabag. May naibigay na muling pagtingin sa iba pang kaso at may mga tao sa baryo na natutong magsalita. Hindi iyon kumpleto. Ang hustisya ay parang isang basag na salamin na hindi na mababalik sa dating anyo. Ngunit may isang bagay na hindi mababago. Ang aming boses ay lumakas at hindi na kami basta-basta tinutulak palayo. Sayan ang ating natuklasan. Ang komunidad ay may dalawang muka. Sa harap, maraming nagmamakawa ng kapayapaan at pabor. Sa likod, may mga taong tumatangkang gamitin ang pera para takutin ang mga nangangailangan. Ngunit sa dulo, may mga taong nagsabing hindi na nila papayagan ang dusta na iyon. Ang pagbabago ay hindi biglaan. Parang pagtitipo ng ulan sa malamig na ulap, unti-unti, ngunit tiyak. May isang gabi na hindi ko malilimutan, ang pagpunta namin sa libingan ng manaalaala ng mansyon. Hindi kami nagdiwang, hindi kami nagluksa. Nagtipon kami, naglalakad sa madilim na likod ng plaza at may nagdala ng maliit na kandila. Hindi kami nabigay, wika ni Lola Maxima. Nagpakatino kami. Humawak ako ng kandila at napatingin sa duling ilaw mula sa mansyon. Ang mga bintana na dati ay malalabo na ngayon ay tila nag-iisa. Sa mga sandali, naramdaman ko ang isang bagay na parang mabigat na hangin ay umalis mula sa dibdib ko. Hindi nawala ang takot, mulit tila may puwang na para sa paghinga. Ang pagbubuntis ay nagdala ng bagong hamon, pagpaplano para sa pangangalaga, pag-iisip sa kinabukasan, at pagharap sa mga pangamba na magmumula sa labas. Hindi madali. Ngunit may mga napakaliit na sandali na nagbigay liwanag. Si Crispin na nagluluto ng sopas kahit pagod na siya. Ang lola ko nang nagtuturo ng mga lumang kanta. Ang mga kapitbahay na nagdadala ng prutas at damit. Ang mga maliliit na gawain iyon ang nagpapakita kung ano ang ibig sabihin ng komunidad. Hindi perpekto, gulit nakahandang tumulong. Sa pagtatapos ng proseso ng korte, may ilan na nakiusap at may ilan na hindi sumang-ayon. Ang lengguwahe ng kamay ng hustisya ay mabagal at hindi palaging makatarungan. Ngunit may isang mahalagang bagay. Ang aking kwento ay hindi nawala sa hangin. Nagkaroon ng dokumento, testimonya at talaan na nagpapatunay na may nangyaring mali. Hindi lahat ng sugat ay napagtibay ng formal na papeles. Ngunit ang kanilang mga mata ay hindi na makakalimot sa mukha ko. At iyon ang mahalaga, ang alaala na may tumindig. Ang panahon ay dumaan. Nagkaroon kami ng tahimik na kasal sa maliit na simbahan ng bayan, hindi para magdiriwang ng sobra, kundi para magkaroon ng iba pang simula. Si Crispin ay tahimik at seryoso.
Si Lola Maxima ay umiiyak nang hindi masyadong nagpapakita ng kalungkutan. At si Mang Tiburcio ay nagdala ng maliit na palay bilang simbolo ng tahanan at pagpapakain. Ang aming kasal ay hindi perpektong selebrasyon. Ito ay isang panata. Panata ng pagbabantay sa bagong buhay, panata ng pag-ahon mula sa takot, at panata ng pag-asa. Habang lumalaki ang tiyan ko, lumalaki rin ang ating buhay. Hindi nawawala ang alaala ng mansyon, nungit unti-unti ang aming hardin ay napuno ng ibang mga tunog, ang hagikik ng bata, ang mga tawanan sa kusina, at ang mga bisita na hindi na dumarating upang magpahiyak, kundi upang magbigay ng suporta. Natutunan kong ipagtanggol ang sarili ko sa iba't ibang paraan, hindi lamang sa pamamagitan ng pagtakbo, kundi sa pamamagitan ng pag-uusap, paglilista ng mga pangyayari, at pagtayo sa harap ng mga taong may kapangyarihan. Ang lakas ko ay hindi biglang dumami, ito ay inipon sa gabi at sa mga mata ng mga taong naniniwala sa akin. May mga araw na ako'y napapaisip, ano ang balak ng baryo ngayon? May mga tao pa rin na nagbubulong-bulong, may mga lumang dating kaibigan na hindi na lumalapit. Nungit may bagong mukha ring lumilitaw, mga kabataan na nagsasabing hindi tama ang pagtabuso, at mga babae na tinuturuan natin kung paano magulat ng ligtas. Sa maliit na paraan, ang aming karanasan ay nagiging aral. Ang liwanag ng aming kwento ay hindi para magpalakas ng paghihiganti, ito ay para magdala ng babala at pag-asa. Hindi ko nais na gawing kwento ng kabutihan ng lahat. May mga panahong ako'y nadadama ang pagod, may mga oras na lumilitaw ang tanong kung sulit ba ang lahat. Nungit bawat beses na nakatingin ako sa mukha ng anak ko, sa kanya kong munting biyaya, alam kong may dahilan ang aking pagpupunyagi. Siya ay hindi kasalanan, siya ay bunga ng higpit ng isang sitwasyon at ng aking desisyon na mabuhay. At sa mata ng anak ko, nakikita ko ang ibang hinaharap. Hindi perpekto, ngunit mas maayos kaysa sa aming nakaraan. Lumipas ang ilang taon. Ang pangalan ni Macario ay laging may marka sa alaala ng baryo. May mga salaysay na magbibigay ng babala. May mga tula na isinasalaysay ng mga matanda. At may mga leksyon na itinuro sa mga kabataan tungkol sa respeto at kapangyarihan. Si Rosenda ay nagbago rin ang buhay. May panahon na siya'y nawala. May panahon na siya'y humarap sa kanyang mga ginawa. At may panahon na siya'y tumanggap ng paghatol. Hindi ko hinahangad ang paghihiganti para sa kanya. Ang kinakailanan ko lang noon ay ang katotohanan. Siya ay bahagi ng kwento, hindi lamang bilang isang tagapaghiganti o akusado, kundi bilang tao na sumabog sa pamamagitan ng kanyang sariing kalungkutan at pagnanasa. Sa wakas, may isang bagay na nais kong sabihin ng tahimik sa inyo. Ang salita na aswang ay isang label na ginamit ng aming komunidad sa isang piling sandali ng galit, isang paratang na may kasamang takot at paghihiganti. Ngunit hindi nito pinapatunayan ang anumang supernatural na paniniwala. Ito ay kwento ng paniniwala, ng galit, at ng paghahanap ng katarungan. Hindi ako nagsasabi na may totoong aswang na naglalakad, sinasabi ko lamang na may mga pagkakataon na ang takot at galit ng tao ay umuusbong sa salita at ritual. Maraming tao ang nakaramdam ng kwento ko bilang isang sensasyonal na pelikula. Ngunit sa likod ng sensasyon, may mga buhay na nawasak. May mga anak na pinanganak mula sa sakit at may mga taong naghirap bago umabot ang hustisya. Kung may itinuro ang aking karanasan, ito ay hindi magturo ng pag-ibig sa karahasan. Ito ay magturo ng pagpili ng boses. Piliin ang batas, piliin ang pagtutulungan, piliin ang pagdamay sa mga biktima. Sa anumang paraan, ang katapangan ay hindi kabayo ng paghihiganti. Ito ay ang lakas na tumayo at magsabi ng totoo. Bago ako magtapos, may kahilingan ako. Kung naranasan ninyo o kilala ninyo ang isang survivor, makiisa kayo. Huwag basta husgahan, huwag gawing katawa-tawa ang kwento. Ang maliit na pagtulong ninyo, isang tawag, isang pagkain, isang pagdalaw, ay maaring magbago ng katahimikan. At kung kayo mismo ay nasa panganib, maghanap ng profesional na tulong at mga organisasyong handang tumulong. Hindi ako nagbibigay ng listahan dito, maiging tingnan ang local na resources na kilala ninyo at mapagkakatiwalaan. Hindi ko tatapusin ang kwento ng maligaya diwa lamang, hindi naman dapat. Ngunit ngumiti man ako o umiyak, narito ang huling tanong na palagi kong sinasagot.
Hindi ako papayag na takutin habang buhay. Hindi ako papayag na ang karahasan ang magdikta ng takbo ng buhay ko at ng mga susunod ko. At kung may natutunan kayo mula sa akin, sana ito'y pagiging matapang sa pagharap sa katotohanan, pagkilala sa kapangyarihan ng pera at pagpili ng pagkakaisa. Salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Kung may kilala kayong nangangailangan ng pagdamay, magbigay kayo ng suporta. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong karanasan o magpakita ng suporta sa komunidad, iwanan ng maayos at magalang na komento. Ang mga simpleng salita ng pakikiramay ay mahalaga. Kung nahanap ninyo ang kwentong ito na makabuluhan, ibahagi ito sa mga taong kailangan ng pag-asa. Maraming salamat.